Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin ito hong si Senador Bato de la Rosa na kung saan ayon ho kay Ombudsman Boying Crispin Remulla, lumabas na raw ho ang warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa dyan ho sa ICC. About ho yan sa kasong war on drugs, extrajudicial killing, at dyan ho sa crimes against humanity. Matatandaan nyo mga kababayan, ito hong si Senador Chis Escudero, na asawa ho ni Heart Evangelista, na ex naman ho ni Jericho Rosales. Noong mga nakaraan ho, mga nakaraang buwan taon ito na pag-uusapan, kainitan ho, na pinag-uusapan, lalabas din ho ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Nagbigay ho ng pahayag itong si Senador Chis Escudero na kung sakaling lumabas, noong time na yan, ang warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa galing ICC, ay hindi niya ho hahayaan arestuhin si Senador Bato de la Rosa sa loob ho ng Senate building. O dyan sa Senate Hall, or dyan sa gallery, o saan man dyan. O mukhang ganun din ho ang stand ni Senate President Tito Sen, Senate President Senador Tito Soto about ho rito sa inilabas ho na warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Basahin ho natin ito. Iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi pinahihintulutan ang anumang pag-aresto sa loob ng gusali ng Senado. Hindi lang pala para ito kay Senador Bato de la Rosa. Para pala sa loob, sa lahat ito ng kawani ng Senate. Kumbaga, meron ho silang rules and policy dyan. Siguro para hindi ho mabastos ang kanilang ahensya. Inihayag ito ni Tito Sen matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Remulla na naglabas na ang International Criminal Court or ICC warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayan ho. Senate President Soto, bawal arestuhin senador sa loob ng Senado. Ayan, maliwanag mga kababayan. Hindi lang ho para ito kay Senador Bato de la Rosa. Para ho sa lahat ho ng senador. Diyan ho sa Senate, kung sakaling may arestuhin, bawal ho yan. So, ang tanong, papasok pa ba sa Lunes? Papasok pa kaya itong si Senador Bato de la Rosa sa Lunes dyan sa Senate? Tingin ko mukhang hindi na rin Tingin ko hindi magtitiwala itong si Senador Bato de la Rosa. Imposibleng magtiwala ito mga kababayan. Isang dating pulis, isang dating haragan tuloy, sorry. sorry, nagkamali. Dating pulis, dating PNP chief, na ngayon ay senador, magtitiwala kaya na pumasok pa sa Lunes? Kasi syempre, pag pumasok niya sa Lunes, pwedeng bago pa siya makarating sa loob ng building, pwede na siyang maaresto. After naman ho ng office hours, kasi malamang ang pasok dito 8 to 5. Yan ho ang kadalasang pasok ho ng empleyado ng gobyerno siyempre uuwi ito. Pwedeng paglabas ng building, pwede na rin arestuhin. Ito mga kababayan, linawin lang natin, tingin ko hindi ho pinagtatanggol ni Tito Sen, si Senador Bato de la Rosa. Hindi niya kinukubli. Hindi niya pinagtatakpan dito sa warrant of arrest na nilabas ng ICC against Bato de la Rosa. Ang gusto lang ipatupad dito ni Tito Sen, yung rules, policy sa Senate. At hindi lang ho para kay Bato de la Rosa yan. Para ho sa lahat ho ng senador dyan ho sa Senado. Maliwanag yan. Ang tanong, magpapakita pa kaya itong si Senador Bato de la Rosa
sa taong bayan, sa gobyerno. Okay, kasi mga kababayan, kung totoo talaga, 100%, malamang, hindi pa ho nakakarating sa atin yan. Pero tingin ko may nailabas na talaga. At sabi-sabi, according din kay DILG Secretary John B. Cremulya, wala pa raw red notice sa website ng ICC na itong si Senador Bato de la Rosa ay nilabasan na ho ng warrant of arrest. Pwede naman mangyari yon. Actually, nung si Digong ho, mga kababayan, inaresto ho rito ni PNP Chief General Nicolas Torre III, nung siya ay hepe ho ng CIDG that time, or buong PNP, wala pa rin hong red notice si Digong sa website ng ICC. Kaya nga, nakabalik sila rito Oo. Sa tingin nyo, kung may nakita pang red notice sa website, uwi pa ba yan si Digong? Siyempre, hindi na, itatago na nila yan. Di ba? At according dati kay Harry Roque, nakita niya ang website ng ICC that time, na wala ring red notice. Kaya nga, inuwi nila si Digong dito. Pero kita nyo naman, na-aresto pa rin. Kaya ngayon, according kay DILG Secretary John B. Cremulya, wala parang red notice si Bato de la Rosa. Pero according naman kay Ombudsman Boying Crispin Rimulya, may nilabas na ang ICC. Ano ba gusto nyo, mga DD shit? May red notice si Senador Bato de la Rosa sa website, pero wala namang warrant. Malamang kasi kahit may red notice, kung walang warrant, baka hindi po pwede talaga siyang arestuhin. Ano gusto nyo? Yung may warrant, pero walang red notice. Kasi ako naniniwala, pwedeng hindi pa na-update. No? Pwedeng hindi pa na-update yung website. Kasi kanina lang daw itinawag kay Ombudsman Boying Rimulya. Baka hindi pa na-update. Medyo i-refresh nyo yung website ng Interpol. Ngayon to, mga kababayan, kilala nyo naman ho itong si kilala nyo naman itong ho si Sir Jack. Kilala nyo naman ho itong si Sir Jack, yung nakaraan hong kinontent natin. Yung kinontent natin na kung saan ay galit na galit. Panay mura dito kay dating Senador Antonio Trillanes. Yung vlogger na kung saan ay naging miyembro na ho ng Banateros. Ito hong si Sir Jack Argota, mga kababayan. Meron ho siyang pinost, nakakatawag ho ng pansin, no? Basahin ho natin, mga kababayan. I-paskil na lang ho natin dyan sa screen. Ito sabi niya, papuputol ko ang aking, ibahin na lang natin yung word, patotoy. Papuputol ko, patotoy ko. Pag nadala nyo sa ICC si Senador Bato, malabo yan. Kahit persahin nyo pa, dahil hindi miyembro ng ICC ang Pinas. Hindi mo malaman kung yung post niya concern kay Bato o nanunulisol pandamputin eh. Diyos Mariosep. Parang nag-aano pa parang pinuprovoke pa yung gobyerno no? Babasahin ulit natin putol ko, patotoy ko, pag nadala nyo sa ICC si Senador Bato. Malabo yan kasi malabo yan kahit persahin nyo pa dahil hindi miyembro ng ICC ang Pinas. Napakababaw ng ng paliwanag katwiran tanongin naman kita, Sir Jack Argota. Ano mas mahirap paniwalaan? Yung nadala si Digong sa ICC o madala si Bato sa ICC? Para mo naman sinabing mas makapangyarihan si
Parang sinabi mo naman na mas makapangyarihan itong si Senador Bato de la Rosa kaysa kay Digong. Diba? Eh yung pinuno nga ng DDS na si dating President Rodrigo Roa Duterte. Naaresto Nadala sa Dahig, Netherlands ICC Court. Eto pang si Bato de la Rosa na kung saan ay tuta lang. Sorry. Na kung saan ay senador. Senador lang kung ikukumpara kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Sa akin, mga kababayan, ang tanong na lang dito, hindi natin kinakailangan pag-usapan dito yung mabibitbit ba siya, madadala ba siya, mapopersa ba siya. Ang tanong na lang dito, meron kasing mga inilabas na video nakaraan si Senador Bato de la Rosa na kung saan, hindi siya nangangamba. No? Sabi niya pa nga, may nagtanong pa nga sa niya, hindi ka ba natatakot pag lumabas yung warrant ng ICC para sa'yo? Di ba sabi niya pa nga ganito? Hindi. Go ahead. Di ba yung pa nga sabi niya? Bring it, no? Bring it, no? Yeah. Meron pa siyang video na kung saan sabi pa nga niya kay dating Senador Antonio Trillanes, pag lumabas yung warrant, kahit ikaw mismo mag-aresto sa akin, magposa sa akin. Walang problema, sabi niya pa. Kasi mga kababayan, nakakahiya ho kung sakasakaling itong si Senador Bato de la Rosa ay magtatago. Ang lakas-lakas pa nito. Si Digong nga hinaharap yung kaso niya Tapos ikaw magtatago, nakakahiya. Ito na kayong pagkakataon na masasamahan mo. Madadamayan mo si dating President Rodrigo Roa Duterte. Natural samahan mo siya Nagdudusa yung tao doon. Tapos ikaw hindi ka magdudusa doon. Ang gagawin magtatago ka. Nakakahiya. Sampal din sa inyo yan. Baka akala mo pag di ka nagpa-aresto, Senador Bato de la Rosa, nagtago ka. Nakakahiya rin sa part mo yan. Part nyo yan. Nagtataka nga ako rito kahit kailan hindi man lang dinalaw si Digong doon sa Dahig. Hindi nyo napansin? Si Bongo, si Bato, hindi man lang dumalaw doon sa Dahig. Bakit kaya? Natatakot? Kasi baka hindi na makabalik. Tingnan natin mga kababayan kung ano magiging ganap sa mga susunod na oras. Pero tingin ko kasi ang yan, wala na kasing jurisdiction ng ICC dito Itutulay yan sa Interpol, then yung Interpol ang pupunta rito, then pagdating dito ng Interpol, maikipagtulungan sa PNP. Katulad doon sa nangyaring pag-aresto kay dating President Rodrigo Roa Duterte. So siguradong pag-uusapan na yan ng administrasyon. So abang-abang tayo mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.